Ngayong araw ay pag-usapan natin ang kaso ng isang dalagang si Jasmine Pace. Siya ay 21 taong gulang mula sa Chattanooga, Tennessee na misteryosong naglaho noong Nobyembre 22, taong 2022. Ilang oras lamang matapos siyang huling makita, nakatanggap ang kanyang ina ng nakakakilabot na mensahe mula sa cellphone ni Jasmine. Isa itong location pin na tahimik ngunit puno ng babala. Ang mensaheng iyon ang nagsilbing unang bakas na may panganib na nagbabadya sa kanyang kaligtasan. At sa likod ng pagkawala ni Jasmine, lumitaw ang pangunahing sospek. Ang kanyang kasintahang si Jason Chen, 24 na taong gulang, isang estudyante sa kolehiyo na ginamit ang social media at cellphone ni Jasmine para palabasin na siya'y buhay pa. Ngunit ang surveillance footage at digital na bakas ay naglantad ng kanyang madilim na lihim, ang mga kilos na nauwi sa trahedya. Itong kasong ito ay isang brutal, malamig at nakakakilabot na krimen na binalot sa panlilinlang at kasinungalingan na nag-iwan ng malalim at walang kapantay na sugat sa pamilya ni Jasmine at sa buong komunidad. At bago natin ito himay-himayin, ay kung bago ka pa lamang sa channel na ito ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Si Jasmine Pace ay ipinanganak noong Mayo 29, taong 2000 sa maliit na lungsod ng Chattanooga, Tennessee. Mula sa sandaling isinilang siya, ramdam ng kanyang mga magulang na sina Travis at Katrina na may kakaibang liwanag si Jasmine. Nakakahawa ang kanyang tawa at nakakaangat ng mood ang kanyang enerhiya. Habang siya'y lumalaki, ang liwanag na iyon ay naging simbolo ng saya, hindi lang sa kanilang tahanan, kundi pati sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Siya ang panganay sa 4 na magkakapatid na sina Gabriel, Travis Jr. na mas kilala bilang Austin at Enoch. Sa unang tingin, mukhang masaya at magkakalapit ang pamilyang Pace. Pero sa likod ng mga saradong pinto, unti-unting lumitaw ang mga bitak. Kalaunan, naghiwalay sina Travis at Katrina at nagpatuloy sa kanilang buhay. Muling nag-asawa si Katrina ng isang construction businessman na si Scott Ben at magkasama nagkaroon sila ng isa pang anak na pinangalanang Aiden. Sa kabila ng hiwalayan, nanatiling maayos at puno ng pagmamahal ang relasyon ni Jasmine sa kanyang tunay na ama at naging malapit din siya sa kanyang stepfather. Pero may mga sakit na hindi maiiwasan sa buhay. Sa edad na 16, nawalan si Jasmine ng kanyang nakababatang kapatid na si Austin. Siya ay pumanaw sa isang ospital noong Agosto 31 taong 2016, 14 na taong gulang lamang siya noon. Makalipas ang ilang taon, si Jasmine, ngayon ay 21 taong gulang na, ay nasa yugto ng personal na pag-unlad. Nakatira siya kasama ang kanyang pamilya, nag-aaral sa universidad at nagtratrabaho sa construction company ng kanyang stepfather. Gaya ng marami sa kanyang henerasyon, gumamit siya ng mga social app para makakilala ng mga bagong tao. Doon niya nakilala si Jason Chen na kasing edad lamang niya. Ipinanganak siya noong Nobyembre 9 taong 2000 at isa siyang first generation Chinese American na may mga mahigpit na mga magulang na sina Mingyu Chen at Su Feng na nagbibigay diin sa edukasyon at pagsusumikap. Nagtapos siya sa Noblesville High School at nag-aaral ng computer science sa parehong universidad na pinapasukan ni Jasmine. Kahit inilalarawan siyang matalino at tahimik, may kahina-hinalang reputasyon si Jason. Kilala siya sa paggawa ng mga pekeng social media profiles para magpanggap bilang ibang estudyante. Nagsisimula ang mga usapan ng maayos at palakaibigan, pero kalaunan ay nagiging hindi ito komportable. May mga pagkakataon pa na nag-iaya siya ng dates gamit ang mga peking pagkakakilanlan. Sa kabila nito, binigyan pa rin siya ni Jasmine ng pagkakataon. Nagsimula ang kanilang relasyon noong taong 2021 at natapos makalipas ang ilang buwan, pero muling nagbalikan noong kalagitnaan ng taong 2022. Noong Oktubre ng taong iyon, nagbiyahe sila papuntang Chicago.
Kahit mukhang maayos ang kanilang relasyon sa panlabas na tingin, hindi kailanman opisyal na ipinakilala ni Jasmine si Jason sa kanyang pamilya. Alam ng pamilya ni Jasmine na may boyfriend ito, pero wala ni isa sa kanila ang personal na nakakilala sa kanya. Kalaunan sa taong iyon, muling tinamaan ng trahedya ang pamilya nang pumanaw ang lola sa tuhod ni Jasmine. Mabigat ang naging epekto nito sa buong pamilya, lalo na kay Jasmine. Noong gabing iyon, umalis siya sa ospital para humanap ng aliw. Walang makakapaghula na ang sandaling iyon ng matinding lungkot ang magiging simula ng isang nakakatakot na misteryo. Hindi nagtagal matapos umalis si Jasmine sa ospital, nakatanggap si Katrina ng isang kakaibang mensahe mula sa kanyang anak. Sinabi ni Jasmine na aalis daw siya ng 1 linggo kasama ang kanyang kaibigang si Emma papuntang South Carolina. Sa isip-isip naman ni Emma ay parang may mali dahil kilalang kilala niya ang kanyang anak na di niya kayang palampasin ang burol ng kanyang lola at ang Thanksgiving. Pero dahil sa bigat ng emosyon, inisip ni Katrina na baka iyon ang paraan ni Jasmine para makayanan ang sakit. Lumipas ang mga araw, hindi kailanman dumating si Jasmine sa burol. Dumaan ang Thanksgiving pero wala pa ring balita tungkol sa kanya. Dahil dito, lalong nabahala si Katrina. Hindi sinasagot ni Jasmine ang mga tawag at mga mensahe nito. Ang iilang namang mensaheng natanggap niya ay hindi tunog ni Jasmine. Kinumpirma rin ni Emma ang kaibigang sinasabing kasama niya na matagal na niyang hindi nakikita si Jasmine. Pagkatapos naman ng ilang araw, may isang nakakabahalang post na lumitaw sa social media ni Jasmine noong Sabado ng Nobyembre 26. Makikita sa post ni Jasmine na nakasuot ito ng itim at lantad na damit, may caption na nagsasabing ginugol niya ang Thanksgiving kasama ang kanyang my baby. Agad alam ng pamilya na may mali dito. Hindi kailanman nagpo-post si Jasmine ng ganoong mga larawan, lalo na para makita ito ng publiko. Hindi rin makikita sa larawan ang mga bago niyang tattoo na palatandaang luma na ang mga litratong iyon. Mas lalo pang nakakabahala ang mga sumunod na mensahe. May ilang kaibigan na nakatanggap ng text na sinasabing galing kay Jasmine na nagsasabing pabayaan na lang daw siya at gusto niya ng space. Pero ramdam ni Katrina na may mali. Palagi silang magkausap ng kanyang anak at hindi normal ang biglaang pananahimik nito. Dahil desperado na, lumapit ang pamilya sa pulisya. Pero dahil walang malinaw na ebidensya ng agarang panganib, hindi agad kumilos ang mga otoridad. Kaya sa oras na yon, nagdesisyon sina Katrina at ang kanyang pamilya na sila na mismo ang gumawa ng paraan. Gumamit sila ng isang app para i-track ang cellphone ni Jasmine na nagdala sa kanila sa isang tahimik na condominium complex. Doon nila natagpuan ang kotse ni Jasmine. Iniwan, nakasara at wala itong laman. May isang detalye ang agad na umagaw ng kanilang pansin. Ang upuan ng driver's seat ay nakatulak ng sobrang paatras na hindi tugma sa maliit na pangangatawan ni Jasmine na halos 5 talampakan lang ang tangkad. Dahil dito, mas malalim pang nagsiyasat si Katrina sa pamamagitan ng pag-check ng phone record sa kanilang family plan. Doon niya nadiskubreng may isang tawag si Jasmine na tumagal ng 71 na minuto noong gabi ng Nobyembre 22, ang huling araw na nakita siyang buhay. Ang numerong iyon ay sa kasintahan niyang si Jason Chen. Pero nang tanungin siya, sinabi ni Jason na ilang minuto lang daw ang naging usapan nila. Direktang sumalungat ang kwento niya sa phone records. Ang mas nakakabahala pa ay wala man lang siyang ipinakitang pag-aalala kay Jasmine. Isang babaeng nakadate niya at kamakailan lang niyang nakasama sa biyahe ay nawawala, pero parang wala lang ito sa kanya. Sa puntong iyon, wala nang alinlangan ang mga mahal sa buhay ni Jasmine. Sigurado na silang si Jason Chen ang huling taong nakakita sa kanya ng buhay. Dahil sa mahalagang impormasyong ito, muling lumapit ang pamilya sa mga otoridad, pero kahit ngayon, kulang pa rin ang agarang aksyon na hinihingi ng sitwasyon. Nag-aatubili pa rin ang pulisya kahit dumarami na ang ebidensya, kaya nagpatuloy pa rin ang pamilya, parang sila na mismo ang naging mga investigador. At doon, may isa pang malaking bagay na nabunyag. Natuklasan ni Katrina ang isang mensahe sa kanyang cellphone na hindi niya agad napansin. Ipinadala ito ng 2:80 ng madaling araw noong Nobyembre 23, ilang oras lang matapos umalis si Jasmine sa ospital. May kasama itong location pin.
Dinala sila nito sa isang apartment complex. Agad namang nagmaneho sina Katrina at Travis papunta sa address at kumatok sa pintuan ng Unit 210. Sa paulit-ulit nilang pangangatok ay walang sumasagot. Habang tumitindi ang takot, pinilit nilang pumasok sa apartment. Pagpasok pa lang, nanlamig na sila. May mga panlinis na produkto na lantad na para bang may taong nagtangkang linisin ang lugar kamakailan. May isa ring notebook sa mesa na may pangalan ni Jason. May nakakagulat pa dahil nandoon ang mga gamit ni Jasmine, ang kanyang driver's license, mga credit card at ang paborito niyang travel bag na hindi niya kailanman iniiwan kapag ito'y umaalis. Pero ang nakapagtataka ay wala doon si Jasmine at wala rin doon si Jason. Dahil sa nakakabahalang tuklas na ito, bumalik sila sa pulisya. Sa pagkakataong ito, iba na ang naging reaksyon. Nagsimulang magtanong ang mga investigador. Kinapanayam ang mga kapitbahay at may isang nagsabing nakarinig siya ng nakakagulong mga tunog, sigawan at malalakas na kalabog mula sa unit ni Jason bandang 2:00 ng madaling araw noong Nobyembre 23. Dahil doon, agad na naglabas ng search warrant ang mga pulisya. Sa loob ng apartment ni Jason, malinaw na may naganap na karahasan. May mga pulang mantsa na kalaunay na kumpirmang dugo na makikita sa iba't ibang bahagi ng unit, sa sahig ng sala, sa tiles ng banyo, sa carpet ng kwarto, pati na rin sa mga pinto at dingding. May mga basag din na salamin at malinaw na palatandaan ng pisikal na pagtatalo. May isang matalim na bagay din na natagpuan sa kama. May mga kasangkapang inilipat, ang kutsyon ay mukhang inusog, na posibleng parang takpan ang isang malaking mantsa ng dugo sa ilalim nito. Gamit ang luminol, pinaliwanag ng mga investigador ang hallway at doon lumitaw na may malawakang paglilinis na sinubukang gawin pero ito'y hindi natapos. Lumawak ang paghahanap lampas sa apartment at sa isang basurahan na malapit doon, nakakita ang pulisya ng isang pares ng puting sapatos. Pagmamay-ari iyon ni Jasmine. Sa puntong iyon ay nagbago na ang kaso. Mula sa missing person, naging isang aktibong investigasyon na ito ng pagpatay. Binaha ng mga kaibigan at pamilya ang social media ng mga panawagan para sa tulong habang sinisimulan ng mga detective naman na buuin ang huling mga galaw ni Jasmine gamit ang mga kuha mula sa surveillance cameras. Nakuha ng mga security camera sa apartment complex ni Jason ang pagpasok ng sasakyan ni Jasmine sa parking lot ilang minuto lang bago maghating gabi noong Nobyembre 22. Ito'y ilang minuto lang matapos siyang huling makita ng kanyang pamilya. May iba pang kuha mula sa loob ng gusali na nagpapakitang pabalik-balik si Jason sa kanyang unit ng ilang beses noong Nobyembre 23. Pero si Jasmine ay wala ni isang kuha na lumabas siya. Dahil sa malawak na network ng mahigit 100 city surveillance cameras, nasubaybayan ng mga investigador ang galaw ni Jason sa mga sumunod na oras. May mga kuha na nagpapakita ng isang taong nakasuot ng puting hoodie na pinapaniwalaang si Jason yun na hinihila ang isang malaking maleta palabas ng gusali at isinakay ito sa sasakyan ni Jasmine. Kalaunan, nakuha rin ng mga kamera ang parehong sasakyan na minamaneho papunta naman sa lugar kung saan kalaunan natagpuan ng mga magulang ni Jasmine na iniwan ito. Makalipas naman ang isang sandali, may isang madilim ang kulay na sasakyan ang dumating para sunduin ang isang tao. Natukoy ng mga investigador na si Jason iyon at gumamit siya ng isang hired taxi. Unti-unti ay nabubuo na ang kabuuang larawan. May mga kuha rin mula sa 2 lokal na tindahan na nagpapakita kay Jason na mag-isa habang bumibili ito ng mga panlinis at band-aids. Ipinakita din ng phone data mula sa cellphone ni Jasmine na naroon rin siya sa parehong lugar sa oras na iyon pero malinaw sa footage na nag-iisa na si Jason. Sa wakas, noong Nobyembre 29, natagpuan ng pulisya si Jason sa bahay ng kanyang mga magulang. May mga sugat siya sa kanyang kamay na
posibleng nakuha niya sa isang marahas na pagtatalo. Sa loob ng bahay, nakakita ang mga pulis ng isang itim na backpack na may mga sulat kamay na notes. Sa mga ito, pilit binubuo ni Jason ang isang kwento na hindi na raw niya nakita si Jasmine simula noong Nobyembre 19 na nag-usap lang daw sila noong ika-22 at di umano ay may history si Jasmine ng paglayas. Inakusahan niya si Jasmine na may restraining order laban sa isang ex at sinabi niyang alcoholic daw ang ina nito at binanggit ang isang pagkakataon na di umano'y tumakas si Jasmine papuntang Canada. Mariin namang itinanggi ng pamilya ni Jasmine ang lahat ng iyon. Sa loob din ng backpack, natagpuan ang lalagyan ng salamin ni Jasmine. At sa cellphone ni Jason, nakita ng pulisya ang isang litrato ni Jasmine na kuha sa banyo noong gabi na siya ay nawala. Mayroon ding mga screenshot ng mga usapang binura na. Pagkatapos, may huling mahalagang lead na lumitaw. Ipinakita ng phone records na bumiyahe si Jason patungo sa isang liblib na highway malapit sa ilog ilang sandali matapos mawala si Jasmine. Doon nakatuon ang paghahanap ng mga otoridad. Noon namang Disyembre 1 taong 2022, may nahanap ang mga pulisya na isang maleta. Sa oras na iyon, napatunayan ang pinakakinatatakutan ng kanyang pamilya. Sa loob kasi noon ay nakita ang katawan ni Jasmine na walang suot na damit at binalot lang ng itim na garbage bag. Ang kanang braso niya ay nakapilipit pa atras sa likod at nakatali. Ang parehong bukong-bukong naman niya ay may posas pero ang isang posas ay nakakabit hanggang sa kanang siko niya. May bali ang kanyang balakang na nagpapahiwatig na siya ay marahas na pinigilan, lumaban o sinubukang tumakas. Ngunit wala ni isa ang handa sa mga investigador at sa kanyang pamilya sa ilalim ng nangyari na lumabas sa autopsy. Si Jasmine ay sinaksak ng hindi bababa sa 60 beses. Karamihan sa mga sugat ay nasa itaas ng kaliwang bahagi ng kanyang katawan at isa sa mga kutsilyo ay naiwan pa na nakabaon sa kanyang dibdib. Isa itong walang tigil at marahas na pag-atake na ginawa ng malapit at may matinding puwersa. Dahil dito, si Jason Chen ay inaresto ilang sandali matapos ang pagkatuklas. Una siyang ikinulong sa isang kulungan sa Tennessee bago inilipat sa Hamilton County kung saan siya ay formal na kinasuhan ng first-degree premeditated murder at pang-aabuso sa isang bangkay at hindi rin siya pinayagang makapagpiyansa ng maaresto. Noong Disyembre 2 taong 2022, nagtipon naman ang pamilya at mga kaibigan ni Jasmine sa ilalim ng tulay kung saan natagpuan ang kanyang katawan. Nagsagawa sila ng candlelight vigil at maraming nag-iyakan, nanalangin at nag-alay ng mga bulaklak bilang pag-alala sa isang buhay na kinitil ng napakaaga. Ang mga nakakakilala sa kanya ay naglalarawan kay Jasmine bilang isang anghel, isang liwanag sa kanilang buhay at isang maamong kaluluwa na puno ng saya at kabutihan. Sinabi din ng kanyang ina na ang diwa ni Jasmine ay mananatiling buhay at ang katarungan para sa maaga nitong pagkamatay ang kanilang tanging dasal. Makalipas naman ang ilang araw noong Disyembre 6, humarap si Jason sa korte para sa bond hearing. Itinakda ng hukom ang piyansa na nakakagulat na halagang ₱5 milyong. Kung ito ay babayaran, kasama sa mga kondisyon ang mahigpit na house arrest, GPS monitor at pagsuko ng kanyang pasaporte. Ngunit para sa marami, ang ideya na siya ay makakalaya ay nakakagalit. Tumutol ang komunidad, sinabing ang krimen ay labis na marahas at hindi katanggap-tanggap. Ang posibilidad na makabalik si Jason sa mga lansangan kahit may mga restriksyon ay hindi matanggap ng pamilya ni Jasmine. Habang nagsisimula ang mga legal na proseso, isinagawa ang libing ni Jasmine. Nagtipon ang mga mahal niya sa buhay upang magpaalam sa batang babaeng labis nilang minahal. Kumapit sila sa mga alaala, ang kanyang tawa, ang kanyang lambing, ang kanyang pag-asa at pilit inuunawa ang isang pagkawala na kailanman ay hindi maipapaliwanag o mapapawalang sala. Pagkatapos, noong January 9 taong 2023, inilabas ng mga piskal ang mga nakakakilabot na bagong detalye sa unang formal na pagdinig ng kaso. Nakabuo sila ng kumpletong timeline ng mga pangyayari bago at pagkatapos ng pagkamatay ni Jasmine.
Ang makukuha sa surveillance, digital forensics, phone records at mismong kilos ni Jason ay bumuo ng isang mabigat na larawan laban sa kanya. Sa mga oras matapos ang pagkamatay ni Jasmine, ginamit ni Jason ang phone at credit card niya para mag-login sa kanyang banking apps, social media at mag-post ng mga peking mensahe para magmukhang buhay pa rin ito. Nakipag-ugnayan pa siya sa isang babae sa dating app habang ang katawan ni Jasmine ay nasa loob pa ng kanyang apartment. Noong gabing iyon din, nag-ayos si Jason ng isang video game session. At ayon sa ulat, sinabi niya sa mga kaibigan na kailangan lang muna niyang tapusin ang paglilinis ng kanyang apartment. Kinumpirma rin ng security footage na bumisita si Jason sa Nashville Airport ilang sandali matapos mawala si Jasmine. Kahit hindi siya bumili ng tiket, naniniwala ang mga otoridad na sinusubukan niyang tumakas pero ito'y umatras sa huling sandali. Sa lahat ng ebidensyang nakalap, kampante ang mga piskal. Isang matibay na digital footprint, malinaw na timeline at pisikal na ebidensya, lahat ay nagtuturo sa isang nakakatakot na katotohanan. Nagsimula naman ang paglilitis noong January 2025, mahigit 2 taon matapos ang pagkamatay ni Jasmine. Dahil sa malawak na coverage ng media, ang mga hurado ay dinala mula sa Nashville upang matiyak ang patas na proseso. Malinaw na inilatag ng mga piskal ang nangyari. Noong November 22, tumawag si Jasmine kay Jason para humingi ng emosyonal na suporta matapos ang pagkamatay ng kanyang lola sa tuhod. Tumagal ng mahigit 1 oras ang kanilang tawagan at noong gabing iyon, pumunta siya sa apartment ni Jason. Ang sumunod na nangyari ay inilarawan sa korte bilang isang planadong gawa ng nakamamatay na karahasan. Hinintay ni Jason na maging mahina si Jasmine saka ito umatake. Ipinakita ng ebidensya na sinaksak siya habang nasa sahig na, nasa posisyong tiyak na ang magiging kamatayan nito. Lahat ng 60 sugat niya ay nakatuon sa iisang bahagi ng kanyang katawan. Ang mga hiwa naman sa kamay ni Jason ay tugma sa inaasahan kapag gumamit ng matalim na bagay. Ang kanyang mga fingerprint ay nasa mga garbage bag na bumalot sa katawan ni Jasmine. Sa korte, ipinakita sa mga hurado ang carpet na may dugo, ang maleta at maging ang nabaling dulo ng kutsilyo na naiiwan pang nakabaon sa kanyang katawan. Ibinunyag ng forensic downloads mula sa phone ni Jason ang lahat. Ang mga larawan, ang mga binurang mensahe, ang maingat na mga pagtatangka na gumawa ng cover story at pagkatapos ay ang huling baligtad ng pangyayari. Noong hapon ng Nobyembre 23, matagal nang wala si Jasmine, nagpadala si Jason ng text sa kanya. Ang laman nito ay, "Handa ka na ba para sa hapunan mamayang gabi?" At ang nag-iisang mensaheng iyon ang tuluyang sumira sa anumang depensang maaari pa niyang igiit. Hindi lang ito malupit, isa itong malamig at planadong panlilinlang, isang huling desperadong hakbang para panatilihin ang ilusyon na buhay pa si Jasmine. Pero lantad na ang katotohanan at unti-unti nang hinahabol siya ng hustisya. Hindi nagtagal, kinumpirma ng mga otoridad ang matagal nang kinatatakutan ng pamilya ni Jasmine. Ang mga mensaheng ipinadala mula sa kanyang phone na nagsasabing pupunta siya sa South Carolina kasama ang kaibigang si Emma at kalaunan ay humiling sa mga tao na tigilan na siya ay hindi niya ito isinulat. Si Jason Chen ang nagpadala ng mga iyon matapos niyang kitilin ang buhay ni Jasmine. Kabilang sa mga testigo ang nagdadalamahating mga magulang ni Jasmine, ang kapitbahay na nakarinig ng kanyang mga sigaw noong gabing iyon, ang mga tindero sa tindahan na nagbenta kay Jason ng mga panlinis at ang mga pangunahing investigador. Nakakakilabot ang testimonya ng kapitbahay at sinabi din niya sa korte na nagising ito bandang 2:11 ng madaling araw noong Nobyembre 23 dahil sa sigaw ng isang babae. Pagkatapos, narinig niya ang tunog ng mga paa na tumatakbo at parang pagsara ng isang pinto ng malakas. Kinuha daw niya ang kanyang phone at handang tumawag sa 911 pero biglang tumigil ang ingay. Kaya dahil doon, nag-alinlangan siya at hindi na ito tumawag.
Eksakto namang 7 minuto ang lumipas nang makatanggap ang ina ni Jasmine ng text mula sa numero ng kanyang anak na may kasamang location pin. Isang sandali iyon na hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa kanya. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Katrina na hindi kailanman nagpapadala si Jasmine ng ganitong mensahe lalo na sa kalagitnaan ng gabi. Para sa prosekusyon, malinaw ang kahulugan nito. Si Jasmine na alam na nasa panganib ang kanyang buhay ay sinubukang magpadala ng huling hingi ng tulong. Tinalakay rin ni Katrina ang kanyang desisyong pumasok sa apartment ni Jason nang walang warrant. Inamin niyang labag ito sa mga patakaran pero sinabi niyang wala siyang pakialam. Ayon sa kanya, hindi daw sapat ang bilis ng kilos ng mga pulis. Nawawala ang kanyang anak at desperado siyang makahanap ng sagot. Ipinunto din ng prosekusyon na habang nililinis ni Jason ang pinangyarihan, sabay niyang binubuo ang kanyang cover story. Nagpost siya ng mga pekeng update sa mga account ni Jasmine at umaasang magmumukhang buhay at maayos pa ito. Lahat ng iyon ay nangyayari habang ang kanyang katawan ay wala ng buhay sa loob ng apartment. Para sa hurado, isa itong malamig at planadong pagtatangka na baguhin ang katotohanan. Pagkatapos, nabalot ng katahimikan ang loob ng korte nang gumawa ng nakakagulat na pahayag ang abogado ni Jason. Guilty raw si Jason pero iginiit na hindi ito murder. Sinabi niyang ito raw ay pagtatanggol sa sarili at hindi ito planadong karahasan. Ayon sa kanyang bersyon, nag-iinuman daw sila ni Jasmine ng alak nang makita nito ang mga malalanding mensahe sa phone niya na parang may ibang babae ito. Doon daw nagsimula ang kanilang pagtatalo. Iginiit niya na si Jasmine, sa matinding selos, binasag daw nito ang isang bote at inatake siya. Sinabi niyang sinipa niya daw ito pero bumalik daw muli si Jasmine at sa pagkakataong ito ay may hawak na itong basag na baso ng alak kaya tumakbo siya papunta sa kwarto, kumuha ng isang matalim na bagay at sinaksak niya ito sa gitna dahil sa matinding takot. Ayon sa abogado, nawalan daw ng malay si Jason at nagising na lang na walang malay si Jasmine. Iginiit din niya na ang mga posa sa katawan ni Jasmine ay inilagay lamang matapos ang kanyang pagkamatay para magkasya ang katawan sa loob ng maleta. Ngunit mabilis na gumuha ang kwentong ito dahil humarap sa korte ang medical examiner at isa-isang binuwag ang mga pahayag ng depensa. Malinis ang toxicology report ni Jasmine. Walang alak, walang droga at ang kanyang mga pinsala ay nagsasalaysay ng iba't ibang katotohanan. Ang 6 na pong saksak ay puro sa iisang bahagi ng katawan na nagpapakita ng tuloy-tuloy at iisang panig ng pag-atake. Mas malinaw pa rito ang kanang kamay ni Jasmine ay walang anumang palatandaan ng depensa. Siya ay pinigilan upang hindi makagalaw at posibleng nakaposas na bago pa man magsimula ang pananaksak. Ayon sa prosekusyon, malinaw ang naging estratehiya ng depensa. Ibaba ang kaso mula first-degree murder tungo sa voluntary manslaughter. Upang questionin naman ang integridad ng crime scene, nagdala ang mga abogado ni Jason ng isang forensic expert. Ipinunto nila na ang hindi otorisadong pagpasok ni Katrina ay maaaring nakasira sa ebidensya. Iminungkahi pa nila na may ilang bagay na posibleng naitanim. Tinanong din nila si Travis, ang ama ni Jasmine, tungkol sa mga hindi pagkakatugma sa kwento ni Katrina. Ngunit sa panahong iyon, nanatiling tahimik lang din si Jason. Pinili niyang hindi magpatotoo. Wala siyang ipinakitang emosyon, walang paghingi ng tawad at walang bakas ng pagsisisi. Matapos ang 6 na oras ng testimonya, umurong ang hurado para mag-deliberate. Wala pang 1 oras ang inabot at bumalik sila na may hatol. Si Jason Chen na 24 na taong gulang ay hinatulang guilty at napatunayang nagkasala sa first-degree premeditated murder at pang-aabuso sa isang bangkay. Sa yugto ng sentencing, may isa pang desisyon na kailangang gawin ng hurado. Pinag-iisipan nila kung dapat pa bang magkaroon ng pagkakataon si Jason na mapabilang sa parol balang araw. Sa pagkakataong yun, nakiusap ang abogado ni Jason para kaawaan ito. Sinabi niyang ang pagbibigay ng tsansa ng paglaya pagkalipas ng maraming taon ay magpapakita ng habag pero hindi natinag ang mga hurado. Sa loob ng wala pang 1 oras, inilabas nila ang sentensya. Habang buhay na makukulong si Jason nang walang posibilidad na parol.
Ayon sa kanila ay kinitil nito ang buhay ni Jasmine ng walang dahilan at sinubukan din niyang burahin ang kanyang krimen. Matapos naman ang paglilitis, nagsampa si Katrina, ang ina ni Jasmine, ng isang civil lawsuit laban sa mga magulang ni Jason. Iginiit niyang sadyang tinulungan pa nila ang kanilang anak para itago ang kanyang krimeng ginawa at tumulong din silang harangan ang hustisya. Pero noong Marso taong 2025, tahimik naman na naayos ang kaso. Nanatiling pribado ang kasunduan, ngunit kalaunan ay naiulat na nagbayad ang mga magulang ni Jason ng 17 milyong dolyar sa pamilya ni Jasmine. Hanggang ngayon, nananatiling hindi malinaw ang motibo sa likod ng pagkamatay ni Jasmine, pero patuloy na nabubuhay ang kanyang mga alaala sa mga taong nagmamahal sa kanya. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang kwento ng tiwala na sinira, kasinungalingang hindi nagtagal at katotohanan kahit pilit na itinago ay lumabas din. Tandaan natin na walang sikreto ang mananatiling nakabaon magpakailanman. Ang bawat kilos ay may kapalit at sa huli, ang hustisya ay dumarating kahit gaano pa man ito katagal. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta. I-comment mo naman ang iyong saloobin sa kasong ito at huwag mo na rin kalimutang ilagay kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.